Ilang mga sabpinang inilabas ng House Committee on Justice para sa ilang mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa gumugulong na impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye ihahatid ni Julian Bunag. Magkakasunod na subpina ang inilabas ng House Committee on Justice ngayong linggo kaugnay ng gumugulong na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kabilang dito ang subpina para sa Commission on Audit State Auditor na si Attorney Gloria Camora na inatasang dumalo sa pagdinig at isumite ang mga orihinal na dokumento kaugnay ng liquidation ng confidential funds ng Vice Presidente. Yung mga hindi yung co-chairman, kung hindi yung particular na may direct responsibility, may direct personal knowledge, yung sila ang humahawak ng mga liquidation ni Vice President Sara, yun ang mga sinumpina. So, yun, darating yun sila. Confirm na yun, darating. Ano sino pong confirm? Hindi nag-confirm dahil siyempre high-ranking official siya. Ipapadala niya yung SALN ni BP Sara sa kanyang trusted individual na i-authorize niya in writing. Ang bagay na ito ay kaugnay ng mga beripikadong impeachment complaint na tumutukoy sa mga transaksyon ng confidential funds ng DepEd mula 2022 hanggang 2023. Bukod dito, naglabas din ng subpina ang komite sa Bureau of Internal Revenue o BIR para sa tax record ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Manasseh Carpio. Batay sa subpina, pinapadalo ng komite si BIR Commissioner Charlito Mendoza sa pagdinig ng Kamara sa April 14. Layo ng mga mambabatas na matiyak na tama ang tax compliance o pagbabayad ng buwis ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Kailangan din ang mga naturang record na ito upang matukoy at ma-authenticate ang mga isinumite ng bise sa mga ahensya ng pamahalaan. Naglabas din ng subpina ang House Committee on Justice para sa abogadong nagnotaryo sa affidavit ni Ramil Madriaga. Inaatasan din ng komite si Attorney Cynthia Viñas Pantonal na isumite ang mga mahahalagang dokumento kaugnay ng nasabing affidavit at dumalo sa pagdinig sa susunod na linggo. Ang mga hakbang na ito ng komite ay bahagi ng pagtukoy sa posibleng batayan ng mga inihaing impeachment complaint at isang mahalagang yugto bago ito posibleng iakyat sa Senado para sa paglilitis. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.